just wanna be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. Cute, cute. Para marunong mag-traffic. Cute, cute siya. Marshall. Oh, December 4, 2024. Buhay na buhay. Ha? Cute, cute eh. Nako, grabe ang pinagdaanan namin ito. Marriage life. Hindi biro yan. Hindi mo alam kasi kung sinong i-partner sa iyo eh. O imagine 40 years na kami. Mula nung nakilala ko siya mga 43 years ago. Yung asawa natin talaga cute eh, kaya my heart goes to yung mga nabalo, widow. Talagang mahirap. Kahit na walang kasal, basta magkasama. Mas maganda kung kasal kayo. May tinatawag na special anointment, special blessing ng Panginoon. Naniwala kasi ako ng Panginoon. Naniwala ako na may Diyos. Oo. Ewan ko, sinong kamukha ng Diyos? Sabi ng Diyos eh, kayo daw ay pinanganak dahil in God's image. Ha? Di ba? Naniwala naman kayo. Oo nga no. Siguro yung Diyos natin may mata, may ilong. Kagaya natin mag-isip. Nag-vlog lang ako dahil I want to be part of the world, no? Starting from birth. Mabuti naman binigyan ako ng utak na ganito na hindi naman hindi poor brain or weak brain. Binigyan ako ng Panginoon ng special talent na mag-analyze. Yung mga reflection ko, you go back to all my vlog. Mga 14 years ago, 2010, yeah. Balikan nyo yun. Mula sa bakasyon ko, sa UAE, yan. Pero pag ayaw nyo sa akin, walang problema. I will not force the issue to you. I will not force it. Basta pakinggan nyo lang ako, kahit na huwag nyo nang panoorin. Dahil baka ma-distract kayo sa nakikita nyo kasi paikot-ikot yung camera ko eh. Makinig lang kayo. Yung importante ang thoughts at saka yung message. Wala na tayong ibang gagawin dito sa mundo. Kaya mag-reflect, gumawa ng tama, ayusin ang sarili, ituwid ang mali. Yun lang. Dami tayong pag-usapan. Hindi basta-basta ang mabuhay. Kaya I'll share my life to you. And I would also like to have good learnings from you. Mga reflection ko simple lang eh. Kung kayo may dream to become big, kung anong the biggest dream that you could imagine, sa akin simple living lang. Simple living lang ako.
Pasalamat lang na may hininga. Kaya ngayon, I'm so grateful. December 4, 2024. Ano na lang? 23 days, 66 na ako. Oh, grabe regalo ng Panginoon sa akin. Kaya lang pag balik-balikan ko yung nangyayari sa Middle East, yan kasi ang cradle of civilization. Kawawa sila eh. O, ituturo ko bakit kawawa sila. Ito turo ko. Dahil karamihan doon disyerto. Tanggal yung overtake eh. Ayan. Siguro babae kaya nag-hazard muna ako. O, tingnan mo yung paligid natin. Tingnan mo yung paligid natin. Yan. Di ba berde? Green? Pag ako nag-reflect, iba eh. Life yan, life. Kaya dito sa Philippines, wala masyadong struggle. Kaya maraming kurakot dito. Maraming parang walang takot sa batas. Dahil mabubuhay tayo na hindi tayo magganda hirap na to feed ourselves. Kasi maraming food, maraming pagkain. Sa kanila, doon sa Middle East, aywan ko, mabuti na lang at naawaan sila ng mga Amerikano na ang dagat ay ginagawang drinking water, desalination. So blessing yan, no? Kaya we must be grateful for other people na nag-share tayo ng wisdom, invention, share tayo ng mga talents. Dahil kung sa akin lang, ituturo mo na yan sa Panginoon lahat ang pasalamat mo na naibsan o nabawas-bawasan ang kahirapan nyo dyan sa Middle East na wala kayong tubig kasi disyerto dyan eh. Dito sa Pilipinas, naku, grabe, daming pagkain dito, kaya doon walang trabaho. Mali pa ang propeta na nagtuturo na patayin ang hindi Muslim, patayin ang mga Jewish people, ubusin yan. Tapos ang mga tao inspired naman gumawa ng tunnel dahil may sweldo. Dito sa atin maraming pagkain dito. Kahit pulubi nga yung mga mendicants, yung nagmamalimos, buhay na buhay. Hindi masyado problema ang mabuhay sa Pilipinas. Pag kumain ka ng papaya dito, yung buto itapon mo dyan, oh. Maya-maya may papaya ka na. So for me, ang Philippines is the most promised land of God. Oo. Kaya pag nag-reflect ako, hindi ko talaga maiwasang magpasalamat sa Panginoon. Yung Panginoon ang gumawa sa atin. Yung mga blessing niya. Oo. Pasalamat tayo sa mga talents ng ibang tao. Kalain mo lahat ng inventions ng tao ngayon. Nakikita mo, daming mga inventions, mga technologies. Hindi ka ba happy na this world is becoming smaller? 1 second lang, o less than 1 second, pag na-push mo yung button mo, yung Facebook, na babasa na ng buong mundo. O, di ba? Ang bilis. Dati-rati, pag naghingi ako ng pera sa magulang, nag-aaral ako, maka-expect ka 1 linggo pa yan at matanggap ang PLDT. Mga 2 weeks magdating na yan doon sa mga bangko. Hindi ko alam kung money transfer ba yon. Nandun ang pangalan mo, maka-withdraw ka na, at may magastos ka na sa inuman. Grabe, mabuti na buhay ako. Grabe ang bisyo ko. Oo. Kasi mayabang eh, ha? Ayaw patalo sa inuman eh. Tapos pasikat, sigarilyo na sigarilyo, pasikat. Pag nagmumotor, lipad-lipad ng motor ang kamote. Papabot, kamote. Ay, si Papabot pala ito.
Ipapabot, I am your papabot, the king of hugot. Papabot walang kwentang tao yan. Pero makinig kayo kay papabot. Audio visual to eh. Just close your eyes, listen to the audio. Kahit walang visual kayong na-appreciate, just listen to me. Pakinggan nyo yung reflection ni papabot. Kasi hindi tayo nagkukulang. Sandali, cruising to I just want to be. I just want to be with you. I just want to be. I just want to be with you. yung sumusunod sa akin. Alam niyang cruising eh. Bakit daw ako matagal? Nasa psycho ko lang ng mga kamote na driver. Kinain niya yung kaliwa. Doon naman sa kaliwa, liliko sa kanya. Why don't you just wait? It will not take forever. Kasi nakikita ko once somebody is ahead of you, ang kanyang bird's eye view ay mas malawak kaysa iyo. Mas malawak, malapad. Nakikita niya ang 100% kaysa iyo 50% or 30 lang. Kaya itong mga kamuting to eh. Kaya mga reflection ko minsan sa mga kasalanan ng tao kasi ginagawa, bakit hindi umaangat ang Pilipinas? Pag ano ka ng comment, nakikinig ka ng mga comments, nagbabasa yung mga panukala ng mga kandidato na mga mga nuisance candidates na for senators. Ganda, sana ganito, sana ganyan, sana ganito, sana ganyan. Ang Pilipinas, no, nandyan na yan sa first world country. Nandyan na yan. Tapos na eh, ginagawa na ng ibang bansa yan eh. Hindi lang magawa-gawa dito dahil kapituko tayo sa posisyon. Oo, kung may posisyon kasi may pera, may connection, parang maaliwalas ang buhay kapag mataas ang posisyon sa government, may pera. Kaya ang tawag ko sa mga ganyan, mga kutong Grisman at saka makasalanan, hindi naman lahat. Sin, no? Makasalanan, sin, senator, gusto lang nila yan pumunta dyan para yan, mga hindi ko naman sinasabi. I'm not looking down, putting down na mga celebrities. Hindi ko ugali niyang putting down somebody. Kasi fair si Papabot. Give them the chance. Kaya lang i-analyze mo, hindi tayo nag-aasenso. Yeah. Wala, hindi tayo nag-aasenso. Oo. Ano tayo? Kulilat tayo. Kasi hindi tayo marunong rumespeto. Oh. Pag wala kang respeto, pwede kang maging dishonest. Pwede kang magnakaw. Wala kang respeto eh. Oh. Balik tayo sa punot dulo, the oldest, the first, the last, and the final sin of men. Greed, ganid, kaswapangan. Kaya hindi tayo nagkukulang pag nakikinig kayo kay Papabot. Bibigyan kayo ng mga tips. Huwag maging makasalanan pag nasa public service. At ang kulang dyan, wala tayong idol eh. Ang idol natin yung mga magnanakaw din eh. Yung mga traidor, mga budol, mga BBM. Hindi, budol movement. hindi yan. Mga budol, gusto ng power. Mga traidor. Dapat may idol kayo. Huwag nyong i-idolize yung magnanakaw. Yung
easy to get money. Buhay na parang walang paghihirap. You don't have to sweat it out. Hindi ka nagbabanat ng buto para mabuhay. Kundi sa'yo, nakawin at nakawin ang pundo ng bayan. Oh. Sino bang idol mo? Tanong ko sa'yo. Sinong idol mo? O si Papa Pot nagtatanong sa'yo para matapos na ang usapan natin. December 4, 2024. Bahala na kung walang patutunguhan itong aking vlog. Pero pag sinubaybayan mo ako, baka mahiya ka rin sa ginagawa mo. Sino bang idol mo? Yeah? Si Prophet Muhammad? Pwede rin. Peace be upon him? Pwede rin. Sino pa? Sa akin, ang idol ko, ang aking hero, nasa sentro ng aking buhay, si Jesus Christ. Pag si Jesus Christ yan, tinapos niya na di ba? May kwento na nga, may Holy Bible na gumawa, may gumawa ng Holy Bible, may lumabas na mga salita na napakaganda para sa sanlibutan na dapat natin sundin. Hindi naman natin ginagawa. We are only following yung mga short term na mga success. Kasi ang may Hesukristo kasi long term yan habang buhay yan. Bibigyan ka talaga ng habang buhay na katahimikan. I don't know kung may spirit, no. But I think, no, pagkatapos nito, ito buhay ako, tayo. Yan. Ito yung provincial jail, South Cotabato Detention Center, Rehabilitation and Detention Center. Ayan. Tingnan mo. Oh, wala silang freedom dito Persons or people deprived of liberty. PDL. See, nakita mo na. Walang freedom. Kasi may batas tayo sa mundo. Batas ng tao, batas ng langit. Alam mo pag naipasok sa sarili mo yung sa whole person mo, because you are an individual human person. Pag naipasok mo yan, ang Jesus Christ na yan na i-idolize mo sana, daming gumagaya dyan, hindi naman kaya nilapastangan ng ganyan. Ang buhay niya talaga kawawa, no? Hindi naman yan gawa-gawa. Naniwala na naging totoo yan. Na kaya lang siguro hindi talaga 100% na perfect ang pagkasulat. Pero nandyan na. Yung inalipusta siya, pinahirapan siya, walang niwala sa kanya. Parang binabaliwala siya, yung iba naniwala naman. Grabe. May mga disipulo yan. Tapos grabe din ang pinagdaanan ng kanyang mga disipulo. Grabe, pinahirapan ang kamatayan, tragic death. Habag-habag na kamatayan ang ginawa just to proclaim and preach the gospel of Jesus Christ. Grabe. Hanggang ngayon inaalipusta yan. Parang hindi na nirerespeto dahil ang dami-dami na kasing tinatawag na religion na kanya-kanya na silang pasikat. Siguro ang source niyan is yung mga tao din na kunwari nakatanggap din ng message from God, message from the angels, at kanya-kanya din silang pasikat to the extent na sinasabi na nila ang Bible is source of ganyan, gulo,
Mayroon diyan sa mga batikang mga batikang tao. Batikang mananampalataya doon sa Batikan. Sabi niya, grabe, the Bible is the source of the problem. Hindi kasi binabasa eh. Hindi binabasa. Kontento na sila na mayroon silang papa. May Holy Papa. Grabe ang pag nila sa Bible, pag baliwala. Wala talagang puso. And to tell na parang Christian din sila. Christian din. Oh yeah. Hirap, no? Kanya-kanya silang pasikat. Yan. Tapos sinabi pa nila na Bible, kurap na, hindi na maganda. Pero sa akin, ibalik ko lang, Jesus Christ talaga maganda eh. Ang gandang ginawa kahit na pinahirapan. Mabait siya. Ang tawag niyan, worth talaga siyang i-idolize. Yeah. Humble siya. Kinakawawa siya. Yan dapat sa atin. Yan ang dapat gawin natin. Hindi na magpasikat ka, sabihin mo ako na ang grabe, ako na ang powerful, diba? Ako na ang, dito na tayo sa parking lot na swimming pool. Ayun, oh. Kasi ang volume ng water, rainwater is extraordinary. Grabe ang ulan. Ayan. So dito na tayo sa parking lot. Apostolic Job. Hindi kayo grateful sa Panginoon, lalong-lalo na mga leader na nagnanakaw hanggang ngayon. Bahala na kayo sa mga desisyon nyo dyan, pero it won't serve the ultimate expectation of the people. Alam naman nila nagnanakaw kayo eh. Kaya isa din sa mga napansin ko, hipokrito ang tao eh. Kanya-kanyang pasikat eh. Yun, kanya-kanyang pasikat. Kunwari matino, maniwala. Kaya put God first, the God of Jesus Christ, Abraham, Isaac, and Jacob. Pag wala kasi yan, walang katinuan ng mundo. Hanggang ngayon may gira. May tinatawag na Islamist. Grabe. Pag walang Panginoon talaga na Jesucristo, magulo talaga yan. Tell you. Magulo talaga yan. Hindi ko maniwala na maalis ang problema ng mundo pag hindi nyo ilagay si Jesus Christ sa pamamahay mo, sa isipan mo. Wala. End of the road. Kaya nandito lang si Papa Bot. Remind lang. Hindi naman ako pastor. Hindi ako pastor. Reflection ko lang as human being na may freedom of speech naman tayo sa panahong ito. Dapat makinig tayo sa mga tao na 99.999% tama ang sinasabi. Magsasabi ako ng tama. Ito, number 1, hindi ako perfecto. But I'm trying my best na maging perfect. Di ba? Iwasan ang gawa ng mali. Kung may dreams ka,
just pray and wish for the answer of God na makinig sa mga iyong hinanaing, iyong mga wants. Mga kailangan mo na mangyari sa'yo. You ask for God, you pray for it, and wait. Huwag maging intolerant. Oo. Kaya sabi ko, dumikit kayo kay Papa Bot. Dahil hindi ko kasi pinipilit na maniwala kayo sa akin eh. Hindi ko pinipilit. It took me 60 years and 50 years of waiting kung ano talaga ang message ni Lord. Bakit pa ako binubuhay ng ganito katanda? Matanda na ako eh. Wala na, ito masakit ng leg ko eh. May mga slip disc yan. Masakit ngayon dahil siguro sa lamig ng aircon. I-off. Nandyan na rin siguro sila eh. Yung apo ko nandyan eh. Magsilabasa na. Marami tayong sakit. Marami tayong mga concern sa katawan. Kaya hindi tayo tatagal, Chong. Ini-imagine ko lang yung mga tao na humahawak ng armas ngayon. Doon sa as of this moment sa Syria. Mga Islamist, ganyan, gusto namang agawin ng Syria. O naghihingi na ng tulong sa Israel. Ang armas ba ng pandigma at armas na pumatay at magpinsala ng karamihan ay is that the way to eternal life? Mayroon ba yan? Mayroon ba yung reward na maging martyr kayo or jihadist kayo, hindi kayo paparusahan sa langit dahil tinuro talaga ng Allah o God ng Islam? Sa akin iba naman ang reflection ko eh. Nauna na si Jesus Christ, nandyan na yan. So ang accomplishment niya, residente siya ng Israel, doon sa pinanganak, doon sa namatay, doon sa lahat doon. Nanganak ngayon 600 years after Jesus Christ, nanganak ang isang propeta sa Saudi Arabia, naka-receive din daw ng message sa angel. Mantakin mo, walang disipulo. Pwede ngayon may mga disipulo, may mga writers, yung Islamic scholars. Nagkabuhol-buhol yun dahil oral tradition lang eh. Hindi naman daw marunong sumulat si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ibalik natin ang usapan uli. Just a while ago sabi ko, iba ang reflection ko. Nauna na si Jesus Christ, tapos na. May story na siya. Yun ang sinusunod ko ngayon. Ayaw ko kung sinusunod mo. Kaya ako, dikit ako sa mga evangelical. Andito na. Shell. Ano naman ko sa parking lot mo, ana na lang ko ha, mo tuyok lang ko kadiyot. Mo tuyok lang ko kadiyot. Nauna na si Jesus Christ. Huwag na nating palitan. Sabihin nyo pa, kurap na ang Bible dahil ayaw nyo talagang maniwala na si Jesus Christ ang pinaka-idolo ng halos pinaka-important karakter sa Holy Bible. Pwede mo ngang palitan. Kaya lang, ang pumalit naman marahas. You rise up in arms. Sa atin, mga Christian na tunay, kagaya ko, mahinahon. Kaya hindi ako sa entablado eh. Mahinahon. Unahin mo yung utak. Kasi pag hindi mo makapture ang utak ng tao, hindi mo makapture ang heart. Ito, nag-a-advise ako na sobriety, kalma, at ipairal ang pagmamahal. Di ba? Kasi kung puro ka lang
armed struggle dahil anong tawag yan? Armed struggle. Himagsikan para kay Allah. Peace be upon my God. Oh my God. Grabe talaga. Armas? Hindi. Holy Bible ang dapat i-armas natin. Hindi kasi kayo maniwala eh. Hindi mahinto ito. Hindi. Magkamatayan tayo. Wala. Oh. Ito, nandito ng apo ko. Matatapos na yung episode ng December 4, 2024 natin na vlog. Sinasabi ko kanina, may 60 years experience ako, may 50 years. Kasi ang 1975, pangalawang theophany ko yun. At sinasabi ko ulit, hindi ko pipilitin yan sa inyo. Wala akong disipulo. Dito ko sa YouTube sinasabi na baka may message nga si God sa akin. Nakita ko yan. There was a ball of fire. May bird, bird. Parang ibon nakita ko out of nowhere eh. Na habang nag-reflect ako as a human being, a normal kid, a normal child, a normal guy. Bigla lang. Kung maniwala kayo ngayon sa akin, talagang peace throughout the world. At wala ni minsan akong iniisip na umangat. Matagal ko na itong parang kinikim-kim. Hindi ko naman niluluto to dahil I'm not telling a lie. Oh. It's for me on me alone, no? But I have to share this. Kailangan natin i-share ito. No, 6 or 7 years old ako, theophany, yung una kong theophany, 1966. Ano yun? Hindi ko naman pinapansin yun. Diba? Hindi ko pinapansin yun. Ngayon ko lang naalala dahil hindi na mahinto-hinto ang kaguluhan. Diba? Hindi mahinto. Sabi ko baka nga si Jesucristo ang kulang, di ba? Sinasabi ko pa baka eh. Andito na ang prinsesa. Oh. Yan. Ay! Ang mata niya. ang mata. Where's the ice? Where's my skin? Doon na. Nagtinanaw sa kuha. May I see your star? Oh! Wow! Ay, wala ubos may kanin. You're ubos your? Kanin. You're ubos your kanin. Let's go. Oh, I will, now, let's go. Ano ba, nagtok magspapabot? For you, kay love ka rin pa. You ubos your kanin? And then, let's go? Okay, I will go to, Ano po sikat? we'll go to Mama Ace. We'll go to Mama Ace and get your prize, your reward. Surprise si Mama eh. Because you ubos your kanin and you have a star, and Mama Ace will give you a prize, surprise. Surprise si Mama S. Nag-ano po si Papa Buti? Let's go. Why are you so in a hurry? Where are you going? Asa mo nagsakay gahapon? Asa doksa dito sa school niya? Sa check. Sa check? Ano sa school niya? Nag-tricycle mi sa ano mi nag-agi sa highway dito. I-bed. Oo, I-bed. Tapos ano? Okay. Dyan sa highway. What? Teacher Dan?
You want to drive my tok? You want to ride my tok-tok? Yes? Why? Why? I'm a tricycle driver. I'll ride the tricycle. Tricycle has only three tires. I have 4 tires with my. Oh, you don't like my tok-tok? Oh, you should ride my tok-tok, not tricycle. Sige, give it. May sarili siyang ano ba? May, may sariling linggo. Ano yung gusto? Daghan ko, uy. Bisita sa Piniriso. Daghan mga Kasi ano niya daw, kanina. oh. Ano ba, ano lang visit. Gusto init pa. Yeah. Init pa. Oh, 5 minutes daw. Okay. See, Mama Bye. Is. A surprise, Mama Is, for you. Who was that? Who was that? What's that I see? Oh, Ace? Ace. Dok, ano man ako ni Sir Dok Ace. I see ko no. Oh, I see. Dok Ace. Dok Mama Is. Dok Mama Is. Dok I see. Dok Ace. Ace. Dok I see. Ay, tukulo ang ano mo oh, sticker. Ano ni Mama Is, oh. Mama Wow, Ace excited. Mama Is there. Excited Mama Ace. Excited Mama Is, oh. May surprise si Mama Is, oh. Hmm. Hi, Mama Is. Baby, oh. Mama Is, oh. Wow, my surprise. Thank you, Mama Is. Kiss, bless. Oh, bless Mama Is. Bless. Say thank you, Mama Is. Di una. Wow, say thank you. Wow, inipit. Wow. Wow. Di una ko sa lubong. Dami ba? Thank you, Mama Is. Wow. Kiss, Mama Is. Thank you, Mama Is. Thank you, Mama Is. You put it Thank there. you, Mama Is. Love you. Dami Well. ba? Surprise. Sige daw. Bye-bye. Oh. Wow. Dami ba? Dami We have po si lots of Kuya. surprise. See, Ah, about man, Thank you Mama Ace. Thank you. Thank you, Mama Is. Na, Thank you. Thank you, Mama Is. Thank you Mama Ace. Say thank you, Mama Is. Chloe. Say thank you, Mama Thank Is. you. Thank you, Mama Is. Katulgon. Lah, katulog na mo. Wala ka genius eh. Thank you, Mama Yeah. Is. Thank you Mama Ace. Katulgon. Oh, sige. Tama ko ni ano. Do not play the tablet. You sleep. Daddy. You rest. I-close ko ha. Oh. Do not play your tablet. Yan ako ng pagkapada. Oh, Nana is there. Oh. Surprise, oh. Wait lang, Chlo. Do not go down. Wait for Yaya. Ate Michelle. Nanay. Nanay is there. Ay! Okay, thank you. Nalimtan ko. Come, baby. Oh, you go to Nanay. Come here, baby. Oh, Nanay is there. You go. Oh, go Nanay. Oops. Go to nice baby. Thank you, Okay. dog. Oh, sige. Bye-bye, Papa. Okay, bye-bye. Yeah. Yeah. Talaga. Ano mangyayari sa ating mga future generation pag hindi natin mabago yung ating mga ugali, no? Kaya kawawa yung mundo, hindi lang bayan natin, mundo talaga ang involved dito.
Lalong-lalo na hindi tayo naniniwala na isang tao lang ang sundin natin. Sagot ng lahat na mga problema natin, concern. Yeah. Hirap dito sa Pilipinas dahil mahilig ng wrong parking yung mga tao eh. Diba po? Nagtataka ako. Bakit matatapang itong mga tricycle, mga motor, mga driver ng mga sino-sino? Wala namang ibabayad pag naka-aksidente. Wala. Walang ibabayad. Hihingi ng tulong kagad. Doon nga sa ibang lugar parang ayaw mong makaranas ng sira ng sasakyan dahil kahit may kaya ka pa doon, parang ugali talaga. Hindi magandang ating ano. Aywan ko. Basta sa akin, last word, ang ating last word ngayon ngayong araw, December 4 2024. Nagninegosyo tayo ng traffic doon eh. Maraming nakapark kasi. Okay. So, put God first. Number 1, Jesus Christ. Pag wala yan, iwan ko lang. Okay, God bless you. God bless you. God keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. Yeah? And God turns His face to you and give you peace in Jesus' name. Amen. Ayan. Sige. Bukas ulit. God said He will cause righteousness and praise to spring forth through all the earth. Today, everywhere you turn, there is a new song, a new spirit of worship, a new sound of rejoicing. Something significant is happening. God Himself is doing a new thing among us. The Holy Spirit is resurrecting living worship among His people, paving the way for the King to visit us in ways we've not known before. And just as we've sung, we want to be where you are. He wants to be where we are. In our towns, our churches, our homes, and in our hearts. I really believe God arranged for us to gather tonight because He wants to demonstrate His grace and glory. As deserving as He is of our worship, and as much as He delights in our praises, He didn't design this practice for His benefit. Worship is for our sake, because worship is the atmosphere which welcomes His presence and gives place to His mighty works. So friends, this meeting is His idea. He brought us together to move among us. God with us. Hi, Kuya!
Japan lagi ka ba? Nakalusot ka di kuya. Ara ka gidri ba? Gani, din ka halinaw. Napod mo di. Si auntie. Dintong siling niyo sa liko be. Ano dito? Ne. Yan. Palita ka niya, sinadopot ko. Hi sir. Auntie mo? Awa si ate ng tag-iya din. Ah. Eh, ka nakalaaga do. Bisaya ba din eh? Oh, Bisaya. Parinti din eh. Pangita og sa liko kay itom oh. Kaya doon sa liko ara dali. Gusto ko tong pula, orange. Baka na card ko din oh. Double XL.